Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Risha May Asugay, ang inyong punong abala para sa araw na ito. Lubos po ako nagagalak na makita ang maraming mga ngiti at interesadong mukha dito sa ating pagtitipon para sa pagpapalakas ng kakayahan sa apat na makrong kasanayan, gabay sa pagunlad ng individual. Bago tayo magsimula, nais kong batiin at pasalamatan ng ating mga espesyal na bisita ngayon. Bawat isa sa kanila ay may dala na hindi lamang ng kaalaman kundi pati na rin ng karanasan na magpapahalaga sa araw na ito. Dahil ngayon ay tatalakayin natin ang apat na makrong kasanayan. Sa pamamagitan nito, magagamit ng mga mag-aaral ang kanyang kasanayang pagwika sa mabisang pakikipagkomunikasyon ayon sa kanyang pangangailangan at kanyang kapaligiran. Una, magkakaroon tayo ng pagtatalakay ukol sa kasanayang pakikinig na dadalhin sa atin ng ating unang panauhing tagapagsalita na si Binibining Sheila Mary A. Presilda. Pagkatapos, tutuklasin natin ang kasanayang pagsasalita sa pamamagitan ng ating pangalawang panauhing tagapagsalita na si Binibining Karil Faith G. Orbe. Sumunod, pag-uusapan natin ang kasanayang pagbasa na ipapaliwanag sa ating pangatlong panauhing tagapagsalita na si Binibining Kira Joy M. Patak. At huli, tatalakayin natin ang kasanayang pagsulat sa pamamagitan ng ating huling panauhing tagapagsalita na si Ginoong Carl Sitan. Kaya ngayon ay simulan na natin ang talakayan at bigyan ng masigabong palakpakan ang ating unang panauhing tagapagsalita, isang kilalang eksperto sa larangan ng pakikinig. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating TED Talk ngayon, ating tatalakayin ang isang mahalagang aspeto ng ating buhay, ang pakikinig. Ang pakikinig ay hindi lamang simpleng pagtanggap ng tunog, ito ay isang aktibong proseso ng pag-isip at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pakikinig, tayo ay nagbibigay daan sa ating mga isipan na suriin at unawain ang mga salita at mensahe na ating naririnig. Hindi lamang ito nagbibigay ng kahulugan sa mga tunog, kundi pati na rin sa mga ideya at katotohanan na napakaloob sa mga ito. Mayroong maraming halimbawa kung saan ang aktibong pakikinig ay mahalaga. Halimbawa, sa larangan ng medisina, ang doktor ay kailangang maging aktibong tagapakinig upang maintindihan ang sintomas ng kanyang pasyente. Sa pamamagitan nito, siya ay nakapagbigay ng tamang diagnosis at unas. Sa pangkalahatan naman, ang pakikinig ay isang mahusay na paraan upang magkaunawaan ang bawat isa. Ito ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na pagkaunawaan at pagkakaisa. Kaya naman, mahalaga ang pagpalawak ng ating kaalaman at pag-unawa sa pamamagitan ng maingat na pakikinig. Dumako naman tayo sa mga hadlang na maaaring makakaapekto sa kalidad ng pakikinig. Una, may pagkakataon na nabuo natin ang maling kaisipan habang nakikinig. Hindi natin nakuha ang kabuuan ng mensahe dahil sariling kaisipan. Pangalawa, kung tayo ay nakabuo na ng sariling opinyon, maaaring hindi natin maunawaan ng lubusan ang sinasabi ng tagapagsalita. Pangatlo, maaaring iba ang kahulugan na nabuo natin kumpara sa kahulugan ng tagapagsalita. Kailangan natin linawin ito sa pamamagitan ng pagtatanong. Pang-apat, maaaring makakaapekto rin ang pisikal na kapaligiran sa ating pakikinig. Panglima, ang kaibahan ng kultura ay maaari ring maging hadlang sa ating pakikinig. At ang panghuli, kung mayroon tayong personal na suliranin, maaaring makaapekto ito sa ating pakikinig. Ngunit, kung magagamit natin ang aktibong pakikinig, maraming kabutihang maidudulot ito. Una, mas napapaamo natin ang matigas na damdamin ng ating kapwa. Pangalawa, maiiwasan natin ang mga negatibong puna kung tayo ay aktibong nakikinig. Pangatlo, mas madali nating magagawa ang magtulungan kung aktibo tayong nakikinig. Pang-apat, mas maiintindihan natin ang kalagayan at posisyon ng iba kung tayo ay nakikinig sa kanila. Panglima, magkakaintindihan at magkakasundo tayo kung nakikinig tayo sa bawat isa. At ang panghuli, malalaman at masusubok natin ang kahinaan ng bawat isa. Sa ating pakikinig, mayroon din tayong uri ng tagapakinig. Una, mayroong ear giver. Ngiti ng ngiti o tango ng tango pero hindi naman naiintindihan ang pinakikinggan. Pangalawa, mayroong sleeper na naiinip o inaantok sa pakikinig.
Pangatlo, mayroong tiger na laging handang mag-react sa anumang sinasabi ng tagapagsalita. At panghuli, mayroong bewildered na kahit anong pilit ay hindi maintindihan ang naririnig. Kaya naman, ang aktibong pakikinig ay isang mahalagang kasangkapan sa ating pakikipagtalakayan. Kailangan natin malaman ang mga hadlang upang maiwasan ang hindi tamang pakikinig. At kapag aktibo tayong nakikinig, maraming kabutihang maidudulot ito sa ating pakikipagtalakayan. At ngayon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pag-unawa sa metaphoric na kahulugan ng mensahe sa pakikipagkomunikasyon. Halimbawa, mayroon tayong kaibigan na nagpadala ng mensahe nagsasabing, nilulunod ako sa trabaho. Sa literal na kahulugan, hindi naman talaga siya sa tubig nilulunod, pero sa metaphoric na kahulugan, ibig niya sabihin na sobra-sobra ang kanyang trabaho. Ang pag-unawa natin sa metaphoric na kahulugan na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magpapakita ng simpatya o tulong sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos mo unawaan ang metaphoric na kahulugan ng mensahe, ang susunod na hakbang ay ang retention. Bilang tagapakinig, kailangan natin pangunahan kung alin sa mga mensaheng natatanggap ang dapat panatilihin o kalimutan. Ito ay mahalaga sa epektibong pakikipagkomunikasyon dahil nakakatulong ito sa atin na bigyang prioridad at mag-focus sa mga mahalagang bahagi ng isang pakikipag-usap. Ngunit, mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng natanggap na mensahe ay dapat panatilihin. Mayroong mga trivial na mensahe at mayroong di mensaheng may malalim na kahulugan. Sa huli, narating natin sa aktibidad ng pagbura ng mga natatanggap na mensahe tulad ng paglilinis ng ating pisikal na espasyo, kailangan din nating linisin ang ating isipin mula sa mga hindi kinakailangang impormasyon. Ang pagbura ng mensaheng hindi na natin kailangan ay nagbibigay sa atin ng puwang sa mga bagong ideya at perspektiba. Ito ay isang paraan upang ma-refresh ang ating mentalidad. Maraming salamat, Binibining Sheila, sa iyong makabuluhang pagpapamalas ng kaalaman at inspirasyon. At ngayon, talakayin naman natin ang pagsasalita na ibabahagi ni Binibining Karel Faith G. Orbe. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang kahalagahan ng kasanayang pagsasalita at ang mga kasangkapan para maging epektibong tagapagsalita. Una sa lahat, ano nga ba ang pagsasalita? Ito ay ang paraan ng pagpapahayag ng ating mga kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng mga salitang binibigkas natin. Ngunit, hindi lamang ito simpleng pag-uusap. Ito ay isang sining na nangangailangan ng wastong tunog, tamang gramatika at malinaw na pagpapahayag ng ating mga ideya. Si Abraham Lincoln ay isang halimbawa ng epektibong tagapagsalita. Bagaman hindi mayaman sa edukasyon, naging kilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang kasanayang magsalita. Ano nga ba ang mga pangangailangan para maging isang epektibong tagapagsalita? Para maging epektibong tagapagsalita, mahalaga ang sapat na kaalaman sa paksa at kasanayan sa gramatika at kultura. Dapat alamin ang pinag-uusapan para hindi malinlang ang mga tagapagpakinig at makabuo ng koneksyon sa kanila. Sa ating pagpapahayag, mahalaga rin ang mga kasangkapan tulad ng tinig, bigkas, tindig, kumpas at kilos. Ito ay nagtutulak ng ating mensahe ng mas malinaw at epektibo. Isang hamon sa pagsasalita ay ang takot sa harap ng madla. Ngunit tulad ng sinabi ni John F. Kennedy, ang kanyang epektibong pagsasalita ay naging susi sa kanyang tagumpay. Kaya't mahalaga rin na labanan natin ang ating takot upang maipahayag natin ng maayos ang ating mga kaisipan. Ang stage fright o takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay isang hamon na kailangang harapin ng marami. Ito ay maaaring dulot ng iba't ibang kadahilanan tulad ng kakulangan ng karanasan, insecurity, o kawalan ng kumpiyansa. Ngunit sa pamamagitan ng paghahanda at determinasyon, maaari nating labanan ang takot na ito at magtagumpay sa ating mga pagsasalita. Sa pagiging isang epektibong tagapagsalita, mahalaga rin na tularan natin ang mga katangian ng isang responsable at mayaman sa kaalaman. Dapat tayo ay magiliw magsalita at may interes sa paksang tinatalakay at nirerespeto ang ating mga tagapagpakinig at iba pa. Sa pamamagitan nito, hindi lamang tayo magiging
mas magaling na tagapagsalita, ngunit maaari rin nating mapalakas ang ating kumpiyansa at maging instrumento ng pagbabago at inspirasyon sa ating kapaligiran. Maraming salamat po. Napakalaking pasasalamat sa iyong kontribusyon, Binibining Karil. Sa susunod naman, narito si Binibining Kiara Joy Patak upang ibahagi ang importansya ng pagbasa. Magandang araw sa inyong lahat. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pag-imbita lalo na sa likod ng programang ito para maghatid ng kaalaman. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang kasanayan sa pag-aaral at sa buhay, ang pagbasa. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang kakayahan na makabasa lamang ng mga salita o mga letra. Mahalaga ang malawak at malalim na pag-unawa sa mga teksto at impormasyon na ating nakukuha mula dito. Kaya naman, sa ating pagtalakay ngayon, tatalakayin natin ang 4 na makrong kasanayan sa pagbasa. Kahulugan at kahalagahan, hakbang sa pagbasa, layunin, uri at mga teorya. Una, ang kahulugan at kahalagahan ng pagbasa. Ano nga ba ang pagbasa? Ito ay isang proseso ng pagkuha ng impormasyon mula sa mga nakasulat na teksto. Mahalaga ang pagbasa dahil ito ay nagbibigay sa atin ng mga kaalaman at impormasyon na kailangan natin sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagbasa, natututo tayo ng mga bago at kapaki-pakinabang ng mga kaisipan at ideya. Pangalawa, ang 4 na hakbang sa pagbasa. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa mga salita o mga letra. Pangalawa, ang pag-unawa sa kahulugan ng mga salita o mga pangungusap. Pangatlo naman ang pagtatala ng mga kaisipan at impormasyon na nakukuha mula sa teksto. At ang pang-4, ang pagpapakahulugan o pagsusuri ng mga nabasa upang makagawa ng sariling opinyon. Ngayon naman, ang pangatlo, ang layunin sa pagbasa. Ang layunin ng pagbasa ay nagbabago depende sa pangangailangan ng tao. Maaaring ito ay upang mag-aral, magpakalikhain o maglibang. Ang mahalaga ay mayroong layunin ang pagbasa upang mas maging epektibo at mas makabuluhan ang pagbuo ng kaalaman at impormasyon. Pang-4, ang mga uri ng pagbasa. Mayroong iba't ibang uri ng pagbasa tulad ng pagbasa ng panimulang teksto, pagbasa ng impormatibong teksto, pagbasa ng mapanuring teksto at marami pang iba. Ang bawat uri ng pagbasa ay mayroong kanya-kanyang layunin at pamamaraan. Panglima, ang mga teorya sa pagbasa. Mayroong iba't ibang teorya sa pagbasa tulad ng teoryang bottom-up at top-down. Ang teoryang bottom-up ay nagsisimula sa mga maliliit na bahagi ng teksto at binubuo ito upang makabuo ng malawak na kaisipan. Samantala, ang teoryang top-down ay nagsisimula sa pangkalahatang kaisipan at binubuo ito ng mga detalye mula sa teksto. Sa ganitong paraan, ang pagbasa ay isang mahalagang kasanayan na dapat nating palawakin at palalimin. Sa pamamagitan ng pagbasa, natututo tayo ng mga kaisipan at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa ating buhay. Kaya naman, sana ay mas mapalawak natin ang ating kakayahan sa pagbasa upang mas lalong maging matalino at mas makabuluhan ang ating pag-aaral sa buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Kahanga-hanga ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan. Taos-pusong pasasalamat sa iyo, Binibining Kiara. Malugod nating tanggapin ang ika-4 na tagapagsalita na siyang magbabahagi sa pagsulat. Ang magbibigay ng mga kaalaman sa inyo sa kasanayang pagsusulat. Ang pagsusulat ay hindi lamang pagtatala ng salita kundi paraan upang ipahayag ang ideya at kisipan sa iba. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan ng magbahagi ng mga kaalaman na pahayag ng damdamin at opinyon, pati na rin ang kapangyarihan na makipag-influensya at makipag-ugnayan sa iba. Ngayon, itatalakay ko ang 4 na yugto at dibisyon sa kasanayan ng proseso ng pagsusulat. Sa unang yugto ng proseso ng pagsusulat, tinatawag na expressive. Ang focus ay nakatuon sa pagpapahayag ng damdamin at karanasan ng manunululat sa pamamagitan ng kanyang likha. Halimbawa nito ay pagsulat ng tula o taalarawan na hindi nangangailangan ng kahit anong teorya. Ang pangalawa sa pagsusulat ay isang kognitibong proseso na may layunin at pananaw. Hindi ito simpleng paaksayan ng oras, kundi mahalagang gawin na nangangailangan ng pagmuni-muni at pag-iisip. Kailangan ng pag-iisip at pagbalik-balik sa ideya at teksto. Pangatlo,
ay ang sosyal na antas na pagsusulat. Ang mga manunulat ay bahagi ng lipunan at kultura na naaapekto sa kanilang pagsulat. Ang kanilang mga pananaw at karanasan mula sa lipunan ay bahagi ng kanilang mga teksto. Nagpapalaganap at nagpamatili ng mahalaga at ideya ng kultura. Pang-apat na komunidad ng diskurso. Ang pagsulat ay hindi lamang personal, may impluwensya sa lipunan, layunin nito, pabuti ang komunidad. Mahalagang uri ng teksto, lalo sa akademikong pagsulat, kritikal na pagtanggap ng mambabasa. Mahalaga ang brainstorming, pagpo-focus, paggawa ng burador, evaluate, at muling pagtingin sa teksto sa pagsulat. Sa brainstorming, layunin ang pagbuo ng maraming ideya o konsepto sa paksa. Ang pagpo-focus ay napapakita ng pagtutok ng manunulat sa layunin ng pagsulat. Ang paggawa ng burador, nilabas ang manunulat ang kanyang mga ideya sa organisadong paraan. Ang pag-evaluate ng burador ay gumagamit ng checklist o listahan na aspeto na kanilang pagtuunan ng pansin. Mahalaga ang muling pagtingin ng teksto upang tiyakin ang tamang makabuluhang nilalaman. Sa expressive na layunin sa pagsulat, mahalaga ang malayang pagpapahayag ng personal na damdamin at opinyon. Ito ay naglalayang ipakita ang totoong emosyon at karanasan ng manunulat batay sa sariling pananaw sa mga pangyayari sa paligid tulad ng personal na liham at journal. Transactional na layunin sa pagsulat. Ang manunulat ay naglalayong magbigay ng kanyang interpretasyon, argumento, impormasyon, pagsusuri, o pag-udyok ng mga mambasa upang makakuha sa kanilang reaksyon o aksyon. Ito ay karaniwang mas formal at kontrolado at kailangan sundin ang tiyak ng format o estilo tulad ng sulating pananaliksik, editorial at review. At yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Ginoong Carl, sa napakamabuluhang talakayan. Muli salamat sa ating mga tagapagsalita. Ang kanilang mga kwento at mga aral ay tunay na nagbibigay inspirasyon at liwanag sa kahalagahan ng pagbabago sa ating lipunan. Sa kanilang mga salita, naway tayo ay magkaroon ng mga mas malalim na pangunawa at pag-asa sa kakayahan natin na makapagdulot ng positibong pagbabago sa ating mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paglahok. Ituloy natin ang pagtataguyod ng pagbabago